Holy Week na naman marami nakarealize sa inyo na napakahalaga talaga na may sariling motor. And syempre iba, maliit lang ang budget. Kaya naman humanap tayo ng pwedeng i-flex na murang motor pero napakaganda ng specs and features. Nandito ulit tayo sa Rusi at re-review natin ngayong araw itong Rusi Flex 125. Ano nga ba yung kanyang specs and features? Sulit ba? Tingnan natin ngayong araw. Tara! Kung familiar kayo netizens doon sa Rusi Passion, before na na-review natin, ito yung upgraded version niya, yung Rusi Flex 125i. So, base naman sa pangalan, FI na rin po siya, kaya mas okay na talaga yung fuel consumption niya. We will talk about that later, pero tingnan muna natin yung kanyang front look. Napakaganda po niyan. Meron tayo ditong split LED ng mga headlight. Kung makikita nyo, para siyang yun sa mga futuristic movies, yung design ng kanyang headlight. At ang nagustuhan ko sa kanya, parang may daytime running light siya dito. Magkabila, yung kanyang pinaka-park light. Ayun, no? Kitang-kita mo agad parang may yellow sa loob. And then of course, yung turn signals niya is nandito rin. Super slick nung kanyang design pag nakita mo sa personal, and hindi siya mukhang cheap looking motorcycle. Meron sila dalawang display dito. Itong nire-review natin is yung white, and meron din silang black version, which is matte naman yung kanilang black. So alin sa dalawang yun ang kulay ang gusto nyo, comment nyo nga sa ibaba. On the middle part naman, meron tayo ditong matte din. Medyo may mga pattern din siya. And then of course, sa pinakaulo is glossy naman siya. Hindi siya plain lang Kapag nakita nyo siya or nasisinagan na araw, marami siyang ukit-ukit. Minimalist lang yung decals niya. Meron lang tayong R dito para sa Rusi, yung kanyang branding, of course. For the fairings, it is somehow, napapansin ko lang, it's improving compared dun sa mga previous na plastic parts ng mga na-review natin. But this one could be better kung mas malleable pa siya in the future. When it comes to mags, makikita natin two-toned yung kanyang mags, no? Meron tayo ditong stainless. Ang ganda rin, textured din siya, And then, U1 Sing naman yung tatak ng kanyang gulong. Ang size is 70 by 90 by 14 sa unahan. Meron tayong disc brake, 2-pot caliper. Kung makikita nyo, meron na rin siyang speed sensor dito. Hindi pa po siya ABS, pero naka-disc brake po siya. At saka ang kanyang suspension is telescopic fork. Ganda. Meron din naka-engrave na Rusi. Pagdating naman sa side profile, so yung makikita na talagang napakaliit lang ng motor na to, which makes it more compact, na parang ang dali lang niya dalhin kung saan mo gustong dalhin. So pagdating sa decals, meron tayo ditong para siyang silver na nagre-reflect, na nakasulat flex. Regular sticker naman na 125i nakasulat. Then 2 strips, isang black at isang red. Medyo minimalist lang din yung going on the side profile niya, netizens. Super slick din yung design ng kanyang pinakatapakan for your pillion ride. Meron talaga siyang spot para doon, so napaka-seamless nung design niya. Siyempre, isa sa mga pinagmamalaki natin, meron na din po siyang kickstart. Usually kasi sa mga motor nowadays, wala nang kickstart, so just in case lang madiskarga, meron tayong peace of mind na may backup ang motorsiklo na to. We have here our airbox, CVT, yung kanyang pinaka side stand, mukhang mahaba naman, no? So not quite sure kung meron siyang kill switch sa side stand kasi hindi pa naka-activate tong unit na to. Nakisuyo lang tayo para mabigyan natin ng review. Dito rin natin matatagpuan, of course, yung pinakasusian niya para mabuksan yung upuan. Ayan, dito sa side profile, this makikita nyo na mas kitang-kita yung pinaka-glass material niya dito sa side na to. So, mas lumakas yung dating niya pagdating dito sa part na to. Pagdating sa decals, dito nyo makikita yung parang putol na text ng kanyang flex, and then 125i. Ganun din, 2 strips, black and red. Goods yung quality na nakikita ko so far dito sa bagong Flex 125i nila. Ito yung medyo isa sa nagpabilib sa akin, netizens, yung itsura niya sa likod. Parang napaka-pointy nung kanyang shape sa likod. Yung grab bar niya, nakikisabay din. Meron tayo parang crown style dito na grab bar. Ayan, oh. Super sturdy din yung itsura niya pag nakita nyo sa personal. And nakakatuwa na isang buong assembly lang yung kanyang pinaka-tail light dito sa likod. Futuristic din talaga yung design niya, oh. Kita mo, parang siyang may pagka-daytime running light din yung itsura niya dito sa likuran. And of course, may separate din tayo na plate light para sa ating plaka. Reflectors, added visibility sa gabi. Isa sa mga nagpahanga sa akin, netizens, dito sa pinakagulong niya. Ito, para siyang textured. Parang yung sa mga panggilid ng scooter, pinapa-customize pa natin. Meron siyang ganung texture dito. Ang size naman ito ay 90 by 90 by 14. 14 sa unahan, 14 sa likuran. Kaya maaasahan natin na magiging maganda yung pinaka-handling niya pagdating sa mga liku-likuan. And of course, for traffic situation. When it comes naman sa suspension, meron tayo ditong single shock na unit swing, and naka-drum brake naman po tayo sa likuran niya. Meron din po siyang built-in na tire hugger, so mape-prevent natin na kumalat kung saan-saan yung mga talsik ng putik, lalong-lalo na kung magtatag-ulan or yung mga alikabok. Maganda rin na may built-in na siya na ganyan dyan. Of course, not to mention, yung pinaka-fender niya, napakaganda rin po ng design. Manipis lang siya, pero meron pa ditong parang silver material sa gitna, which makes it more premium looking. And of course, meron din tayong mga black pairings dito na textured din po siya. Ayan, oh, napakaganda. Isa pa sa medyo kakaiba sa kanya, netizens, yung design ng kanyang two-toned na wheels, parang dumare-diretso hanggang dito. Ngayon lang ako nakita ng scooter na ganyan, to be honest. Kakaiba yung hinahati
natin ni Rusi, no? And kung makikita nyo from this side, Nedizes, yung shape ng kanyang fender is lumilikong ganon. So, yun, medyo kakaiba rin tong part na to. Ang ganda ng mga details nila ngayon. So, kung makikita nyo, Nedizes, isa sa nagpabilib sa akin, hindi ko in-expect na digital na yung kanyang meter panel for 125cc. Usually kasi si Rusi, hindi naman siya nag-release ng digital na meter panel. Mostly analog lang. Pero itong isang to, digital na yung meter panel niya, which has two buttons to worry about. We have here, set and adjust. Galing oh, napaka-futuristic. Ito yung parang mga naalala ko nung araw pag nagpapamodify ako ng mga motor na analog display. Ganito yung kinakalabasan. Bilog na digital meter panel. Napaka-visible po niyan pagdating sa mga night situation or even sa atin habang nagdadrive. Pag sinilip nyo pala yung loob niya, Nedizes, yung pinaka-black plastic niya sa loob is meron din siyang mga details. Kagaya ng mga fairings sa unahan. Nakakatuwa, no? They pay attention to details. Nakakapagpa-premium yun sa pakiramdam ng owner. Meron siyang dalawang bulsa na hindi siya symmetrical. Meron dito tayong medyo maliit lang siya pero napakalalim mo. Kasya na yung daliri ko. Pwede mong maglagay dyan ng mga easy access ng mga coins. Sa kabila naman, Nedizes, ang maganda sa kanya, meron na din po siyang power outlet. Grabe naman to. Meron na din power outlet. Sumasabay na din talaga yung mga Rusi, no? USB ready na rin po yan, ha? Pag tinatakpan mo, nag-click siya into place. And syempre, tingnan natin kung kasya yung ating iPhone 14 Pro Max 1TB. Uy, yung lalim. Kasyang-kasya, oh. Pwede kang mag-charge ng phone mo habang nagda-drive. So, napaka-perfect ito sa mga mahilig maggala, sa mga delivery rider, all that stuff. Sobrang useful talaga niya sa atin. Hindi pa rin po siya keyless. Disusi pa rin po siya and understandable naman kasi baka masyado na magmahal kung keyless. Pero meron siyang parang built-in na yung pinaka-shutter button niya. Automatic nagko-close naman siya. And of course, meron din siyang lock para sa manibela. Meron din siyang hook dito, designated, para pwede ka magsabit ng inyong mga pinamili. Yung loob naman niya na fairings niya is also good looking for me. Matte naman siya na black. Pagdating naman sa mga buttons siya, Nedizes, sa kaliwang bahagi, high beam and low beam, busina, and may built-in na rin po siya na hazard key, and then left and right. Tapos yung kanya namang pinaka handle grip is on the regular side naman. Maganda naman yung touches niya pag hinawakan mo na. Also, I like them. They pay attention to details kasi yung kanyang mga levers, meron na rin po paint job na kulay black. Sa kanang bahagi naman, Nedizes, ay meron tayong kill switch, activate. Siyempre, yung mga lagi nagrereklamo na gusto nila magtipid ng baterya sa umaga, papatay ng ilaw. Pero ayon na po sa batas ay dapat lagi naka-on naman ng ilaw kahit na umaga. May electric start na, may kickstart pa. Saan ka pa? Yung upuan niya, Nedizes, is sakto lang, hindi masyadong manipis, hindi rin masyadong malapad. Napakaganda rin ng pinaka-mold niya, oh. Ayan, oh. On the texture naman, nasa regular side lang din yung ating pinaka-seat cover, pero yung texture niya is sobrang kapit. Kahit na medyo madulas yung cloth material ninyo na susuotin habang nakaupo sa motor na to. And even meron din siyang ukit na separation para sa ating pillion ride or angkas. And then dito naman is meron nakasulat na R, stands for Rusi. Buksan natin. Pagdating naman sa seat storage, Nedizes, medyo maliit lang siya kasi maliit lang din naman talaga yung motorsiklo and nandito na yung kanyang fuel tank. We expect na dito lang or yung mga importanteng gamit lang talaga natin yung mabibit-bit natin when it comes to seat storage, kagaya ng mga papeles ng motor, pwede din ng konting jacket or siguro 1 kilong bigas, pwede din dyan. Pero kung sakali naman na mag-iiwan kayo ng helmet, pwede nyo siyang ilagay dito kasi meron siyang dalawang helmet hooks para dito. Kung sakaling papasok kayo sa mall, ayaw nyo manakaw yung helmet nyo, pwede nyo naman siya isabit dito. And then of course, yung fuel tank capacity naman niya is 5 liters para naman sa kanyang average fuel consumption. Of course, wala pa tayong numbers. Pero ayon sa internet, meron siyang average fuel consumption na naglalaro sa around 45 to 50 kilometers per liter. Gusto nyo bang makapanood ng part 2 with test drive? Comment your suggestions below. Pag-usapan naman natin yung makina, which is yung pinaka-core ng isang motorsiklo. Of course, ito ay 125cc EFI, air-cooled single overhead cam, 2 valves, single cylinder that can produce a maximum power of 8 HP at 7,500 RPM. Habang meron naman tayong maximum torque na 7.2 Nm at 7,000 RPM. That's very decent for 125cc. Lalo na kung gagamitin mo lang to from point A to point B. Kaya-kaya din naman pumanik as long as decent amount din yung kaya nyo ikarga. Meron tong 150 kilograms na max load. Habang meron naman tong 57.4 by 57.8 mm na bore and stroke. Compression ratio naman niya is 9.2:1. By the way, yung kanya palang mga gulong is tube type pa, hindi pa siya tubeless. Makita nyo, Nedizes, yung seating position dito is naka-upright lang and meron tayong sapat na legroom. So good to para sa ating mga Asian height or medyo maliliit lang na Noipy. Pagdating naman sa matatangkad, siguro medyo umusod na lang kayo palikod para mas magkaroon kayo ng mas malaking legroom. And you still have the room para sa inyong pillion ride kasi nakaupo na ako dito sa pinaka-ukit niya ng separation ng driver sa angkas. Ang weight naman nito for 125cc is 110 kilograms lang.
sapat na para sa ating paglapat sa sahig habang umaandar. And of course, meron tayong ground clearance sa 130mm. Mas mababa compared sa regular na height ng ground clearance. Pero okay na yun kasi maliit lang din naman talaga yung motor, no? Madali lang naman tumayo kung sakaling ayaw mo talaga sumayad sa humps. Pero ang maganda naman doon is maganda yung center of gravity niya while driving. 770 lang po yung kanyang pinaka-seat height. Kaya kung mapapansin ninyo, abot na abot po natin yan. Flat-footed tayo. Minsan lang tayo mag-flat-foot sa mga motor. So, goods na goods ito para sa mga nag-aaral pala magmotor, lady riders, or even sa mga gusto lang talaga ng mabababa na motor. Kung medyo matangkad naman kayo, mahilig kayo sa mga lowered na motor, napakaganda rin po nito. And by the way, habang pinipiga ko pala yung kanyang brake levers, napakaganda ng curve niya. Talagang nakaukit siya na gano'n. Yung parang mga aftermarket na para sa brake levers. Galing ha? Pasok ako dito sa motor na to ha. Bilhin na kaya natin. Comment your thoughts below. Texture din pala yung kanyang pinaka footboard dito. Ayan no. So para hindi dumudulas yung aking paa, kung sakali mang maulan or maalikabok, ayan, hindi dumudulas yan. Kahit kung makikita nyo netizens, even yung kanyang mga inner fairings dito, ay meron ding mga ukit-ukit. Ayan no. Napakaganda rin po niyang tignan. And matte finishes naman po tayo dito. Kaya nakalagay lang dito R-box. And of course, may mga ventilations din po siya para makasingaw yung ating makina. Sa kabilang bahagi naman, netizens, makikita natin yung kanyang tambucho. Ayan no. Texture din yung pinaka heat guard niya. On the regular lang naman, ganito rin yung mga itsura talaga ng mga tambucho ng mga 125cc. Pero isa sa mga nagustuhan ko, medyo kakaiba sa looks ko, is itong kanyang pinaka-cover para sa kanyang air cooling system. Ayan. Texture din siya nagustuhan ko kasi kakaiba rin yung design niya. Pati yung dito sa part na to. Magkakaparehas sila halos nung texture. Napakaganda niyang tignan sa personal netizens. And of course, meron din yung mga goma-goma dito para masiguro natin na hindi rin tatalsik dun sa part doon yung mga dumi-dumi. Madali lang talaga siyang linisin. At ayun na nga netizens, ang bagong Rusi Flex 125i. Mabibili na lang ito for only 60,000 pesos netizens. Available yan dito sa Rusi, Canlalay, Binyan, Laguna. And kung gusto niyo naman mag-installment, 4,000 lang po ang down payment yan. And then magba-monthly kayo for 3 years ng 2,720. Bali may rebate pa po yan kapag on time kayo magbayad na 200 pesos. Para sa inyo netizens, sulit ba itong Rusi Flex 125i? Comment nyo naman sa ibaba. Ano pang ibang motor ng Rusi ang gusto nyo i-review natin next vlog? Comment your suggestions below. Kung nagustuhan nyo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye-bye.